Magandang tanghali sa lahat. Ngayong linggong ito ay ang ikapitong linggo ng ating talikayan para sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao, Paitang 10. So bago natin tatalakayin ang ating paksa ay atin munang babasahin ang sumusunod na mga layunin para sa linggong ito. So, unang layunin, natutukoy ang kahulugan ng dignidad. Pangalawa, nalalaman kung ano ang marapat na gawin upang maprotektahan ang iyong dignidad bilang tao. So yan ang ating mga layunin para sa linggong ito. So meron pa tayong ibang layunin. Natutukoy kung bakit ang kahirapan ay dahilan paglabag sa dignidad ng mga mahirap at indigenous groups. At ang huli, nakasusuri ang mga mag-aaral tungkol sa mga dahilan ng paglabag ng dignidad ng mga mahihirap. So, bago natin ito tatalakayin, ay babasahin ko muna sa inyo ang panuto ng motibasyon para sa linggong ito. Mula sa larawan na nasa ibaba ay magbigay ng sariling ideya o paliwanag kung ano ang napansin sa mga larawan na ito. So, mga larawan na ito ay mayroong malaking kaugnayan sa ating paksa na tatalakayin. Diba, napansin niyo dyan, isang pulubi na nanghihingi ng limos at si President Noynoy Aquino at kung ano ang ibig sabihin ng dignidad o dignity sa Ingles. So isulat lamang sa mga kwaderno ang iyong mga sagot para sa motibasyon na ito o pagganyak. So ang ating paksa ay pag-unawa sa dignidad ng tao. So mga gabay na tanong para sa ating talakayan. Una, ano ang dignidad? Pangalawa, bakit mahalaga ang dignidad sa isang tao? Pangatlo, bakit sinasabing ang kahirapan ay paglabag sa dignidad ng mahihirap o indigenous people? Dignidad o dignity sa Ingles. So, ito ay ang karapatan o pagiging karapat-dapat ng isang tao na respetuhin at pahalagahan ang kanyang mga kapwa-tao. Ang pagkakaroon ng dignidad ay karapatan ng sinumang tao. So, ang lahat ng tao ay mayroong kanya-kanyang dignidad mula nang ito ay ipanganak. So, ito ay galing sa salitang Latin na dignitas mula sa dignus na ang ibig sabihin ay karapat-dapat. Sa lahat ng tao, anuman ang kanyang gulang, anyo, antas ng kalinangan at kakayahan ay may dignidad. So, dahil sa dignidad, lahat ay nagkakaroon ng karapatan na umunlad sa paraang hindi makasakit o makakasama sa ibang tao. Nangibabaw ang paggalang at aspeto sa kapwa-tao kahit kanino man. So, bukod pa rito, ang pagkakaroon ng dignidad ng isang tao ay hindi sa anumang paraan nakasalalay sa kanyang edad, anyo o estado sa buhay. Ang dignidad ay karapatan o pagiging karapat-dapat ng tao na mabigyan ng respeto at pagpapahalaga mula sa kanyang kapwa-tao. Kailangang tandaan na ang pagkakaroon ng dignidad ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kanyang edad, anyo o estado ng buhay. So ayon kay Professor Lee, ang dignidad ang pinagbabatayan kung bakit obligasyon ng tao ang sumusunod. Una, igalang ang sariling buhay at ang kapwa. Ikalawa, isalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. Ikatlo, pakitunguhan ng kapwa ayon sa nais mong gawin nilang pakikitungo sa iyo. Ayon yan kay Professor Lee. Pinagmula ng salitang dignidad. Ukol sa kasaysayan ng salitang dignidad, ang salitang ito ay galing sa salitang Latin na dignus. Ang ibig sabihin ng dignus ay karapat-dapat, gaya na sinabi ko kanina o nabanggit ko kanina. So, mga halaga o values na nangingibabaw sa pagkakaroon ng dignidad. So, upang mangibabaw ang dignidad, kailangan ay mayroong mga sumusunod na dalawang halaga o values. Una ay ang paggalang at ang ikalawa ay respeto. So, ito ang kalagayan ng isang tao pagdating sa usaping respeto at paggalang niya sa sarili. Kung gaano man nirerespeto o ginagalang ang sarili mo at tinitingnan mong malinis.
Maaari din itong tumukoy sa antas o lebel ng pagtingin mo sa iyong sarili kung saan tutulong sa iyo na makisalamuha sa ibang tao at magpakatotoo. Ang dignidad ng tao ay tumutukoy sa pagkakaroon ng tao ng karapatan na respetuhin at galangin siya ng ibang tao. Ang dignidad ng tao ay mas kilala rin sa tawag sa English bilang salitang dignity. Ang pagkakaroon ng dignidad ng tao ay importante upang magkaroon ng maayos, matiwasay at mapayapa na buhay ang isang tao. So, ang dignidad ng tao ay ang karapatan ng isang tao na magkaroon ng respeto at paggalang mula sa kapwa niyang tao. Pinahihiwatig ang dignidad na ang isang tao ay karapat-dapat upang makatanggap ng respeto para sa kung sino sila at hindi lamang para sa anong kaya nilang gawin. So, paano magkaroon ng dignidad ang isang tao? Ang dignidad ng isang tao ay isang regalo mula sa Diyos. Kailangan tandaan na ang dignidad ay may mga katangian na ito. Ang dignidad ay hindi kinikita or cannot be earned. Ang dignidad ng tao ay hindi makukuha mula sa isang tao or cannot be taken away. So, hindi makukuha ang dignidad ng tao sa ang iyong dignidad at cannot be earned, hindi makukuha kung ito ay hindi mo ito paghihirapan o hindi ka gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Nangibabaw ang paggalang at pakikipagkapatiran sapagkat sa mata ng Diyos ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Mapapangalagaan ang mga tunay na dignidad ng tao sa pamamagitan ng pagtingin sa bawat tao na kaugnay ng Diyos. Ang dignidad ng tao ay tumutukoy sa objektibong pagpapahalaga ng indibidwal na nagtataglay ng ilang mga katangian ng pagkilos na may kaugnayan sa kanyang dignidad tulad ng una, kahinahunan, ikalawa, katahimikan, pangatlo, marangal na pamamaraan at pagkilos. So, ang dignidad ng tao ay nakabatay sa kanyang nagawa sa buhay. Ang dignidad ng tao ay bilang pansariling pagpapahalaga na naayon sa damdamin. So, ancient Stoic tradition. So, taglay ng tao ang katuwiran at kakayahang maunawaan ang sanlibutan at ayusin ang sarili. Ito ang nagbibigay sa tao ng dignidad na katulad ng hindi masusukat na pagpapahalaga. Sa kasalukuyang panahon, ang dignidad ang nagbibigay pakahulugan na ang tao ang pinakamahalagang nilalang. So, para sa Ancient Stoic, ang tao ang pinakamahalagang nilalang. So, ang pagkakapantay-pantay ng tao ay nakatuon sa kanyang dignidad bilang tao at ang karapatan na dumadaloy mula rito. So, pagkilala at pagpapahalaga sa dignidad ng tao. Una, pahalagahan mo ang tao bilang tao. So, tama, dapat igalang mo at respetuhin ang iyong kapwa o pahalagahan mo ito. So, ikalawa, ang paggalang ay pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay ibinibigay hanggat siya ay nabubuhay. So, dapat na pahalagahan at igalang upang ikaw ay igalang rin ang iyong kapwa habang ikaw ay nabubuhay. So, kahirapan, tumutukoy sa kalagayan o katayuan ng isang tao na walang isang halaga ng mga pag-aaring materyal o salapi. So, absolutong kahirapan. Ang kalagayan o katayuan ng tao pag hindi nagkakaroon ng paraan o pamamaraan upang makayanan o makapagdulot at magkaroon ng payak na pamumuhay. Yan ang absolutong kahirapan. So, halimbawa, malinis na tubig. Ikalawa, nutrisyon. Katlo, kasuotan. At huli, tirahan. So, sila ay kulang sa malinis na tubig,
nutrisyon, kasuotan at tirahan ang absolutong kahirapan. Samantalang sa relatibong kahirapan naman ay ang kalagayan ng pagkakaroon ng mas kakaunting mga pagkukunan o mas kakaunting kitang salapi kaysa ibang tao sa loob ng isang pamayanan o lipunan, kapag ihahambing sa mga karaniwang bilang sa buong mundo. So yan ay ang relatibong kahirapan. Ang mga dahilan kung bakit kahirapan ay labag sa dignidad ng tao. So mayroon palang mga dahilan kung bakit kahirapan ay labag sa dignidad ng tao. So una, dahil sa kahirapan ay handang isugal ng tao ang kanyang buhay. Tama, maraming mga senaryo na kadalasang nangyayari ngayon sa ating panahon na ibig sabihin ay kumakapit na sa patalim ang iba upang mabuhay lamang o may maibigay na mga kakain sa pamilya. Then, ikalawa, gumagawa ng labag sa kanilang dignidad para mabuhay. So, oo, tama. Marami din ang katulad ng mga bata, ang mga middle edad na mga bata na mga nagtatrabaho sa mga club o sa mga warehouse. So, ginagawa nila yan upang sila ay kahit labag sa kanilang kalooban ay ginagawa nila yan para mabuhay at makatulong sa mga magulang o mga pamilya. IkatlO, nakakasakit ng kapwa. So, nakakasakit lang ng kapwa. At ikaapat, tinatapakan ng kanilang dignidad ng nakatataas sa kanila. At ang ikalima ay hindi kayang lumaban sa mga mayayaman para sa kanilang dignidad. So, kadalasan ay ang mga katulong. So, kahit sinasaktan sila ng kanilang amo ay hindi nila ito iniinda na importante meron silang masasahod para sa kanilang pamilya kahit sila ay sinasaktan ng kanilang mga amo. So, paglalahat. So, dapat ito ay sulat nyo sa inyong mga kwaderno. So, unang tanong, ano ang natutunan ninyo sa paksang tinalakay ang tungkol sa dignidad? At ang ikalawa, bakit naging rason ang kahirapan upang malabag ang kanyang dignidad? At ang ikatlo, bilang mag-aaral o kabataan sa lipunan, paano mo pahalagahan ang iyong dignidad bilang tao? So, para sa unang tanong ay ano ang natutunan ninyo sa paksang tinalakay tungkol sa dignidad? So, ang isang halimbawa dyan ay, di ba, lahat tayo ay pinanganak na may kanya-kanyang dignidad at pantay-pantay ang pagtrato sa atin. So, sa ikalawa, bakit naging rason ang kahirapan upang malabag ang kanyang dignidad? Kaya nang sinabi ko nga kanina na ang iba ay kumakapit na lamang sa patalim upang mabuhay o gawin ang labag sa kalooban para sa kanilang mga mahal sa buhay o para mabuhay nga dito sa mundo. At ikatlo, bilang mag-aaral o kabataan sa lipunan, paano mo pahalagahan ang iyong dignidad bilang tao? So, halimbawa dyan ay, ang gumawa ka ng mabuti sa kapwa, respetuhin mo sila at igalang dahil kayo ay pareho lamang na tao. So, dito nagtatapos ang ating paksa. Inaasahan ko na maliwanagan kayo o malinaw sa inyo ang ating paksa tungkol sa dignidad, at kung mayroon kayong gustong linawin sa ating paksa ay maaari kayong magtanong sa akin. Kung wala kayong katanungan ay maraming salamat sa pakikinig at magandang tanghali ulit.